Si Congressman Manny Pacquiao ang sumalang sa pagpapatuloy ng debate sa plenaryo ng Kamara kaugnay sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Nakatutok doon live si Jamie Santos Dini. Mel, si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang unang tumayo sa pagpapatuloy ng plenary debate sa RH Bill para mag-interpolate o magtanong kay Congressman Ed Salagman na siyang principal author ng naturang panukalang batas. Wala sa listahan na mag-i-interpolate si Congressman Pacquiao pero nagbigay daan daw sa kanya ang kapwa kongresista na tutol sa RH Bill. Naka-red tayong pambansang kamao. Pero gaya ng sinabi niya kahapon, wala raw sa kulay ang posisyon niya sa kontrobersyal na panukala. At ganyan ang kanyang ipinakita sa kanyang mga paunang salita at pagtatanong. Unang tanong ng Sarangani Congressman kung ang RH Bill ay pagpigil sa populasyon o poverty alleviation. Hindi po ba ang dahilan ay ang RH Bill ay talagang population control measure at hindi poverty alleviation measure o kung ano man? Iyan po ay academic discussion na. That's moot and academic sapagkat nasa plenary na tayo. Pero kung nakinig tayo doon sa sponsorship ng ating magiting na chairman ng Committee on Population and Family Relations, halos lahat ng naunang Bill on Reproductive Health ay na-refer sa Committee on Population and Family Relations. Filipino at English ang mga salitang gamit ni Pacquiao. Ang mga tanong niya, maayos na sinagot ni Lagman. Yun lang, sinabihan siyang nasagot ng ilan kahapon. Sa Section 16, Mr. Speaker, mandatory po ang pagtuturo mula sa grade 5 to 4th year ng Reproductive Health and Sexuality Education. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na siya ay may natural and primary right ng duty sa pag-aruga ng kabataan for civil efficiency and development of moral character na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Iyan po ay nasagot ko na rin kahapon. Sa isang tanong ni Pacquiao, nagbanggit ito na isang kaso sa Wisconsin sa Amerika. Ayon po sa kaso ng, mayroon po isang kaso, Mr. Speaker, ng Wisconsin versus Uder, 406 US 205, nakasuhan ng isang membro ng Amish religion dahil hindi nila pinapasok sa eskwela ang kanilang mga anak at pagkatapos ng grade 8, konbiktado sila dahil nilabag nila ang compulsory school attendance law ng Wisconsin na kung saan mandatory na ang isang bata ay dapat pumasok sa eskwela hanggang edad 16 anyos. Ayon sa mga defendants, ang high school attendance ay labag sa kanilang religion at manganganib ang kanilang salvation at ng kanilang mga anak. Ayon po sa Korte Suprema ng US, there is no doubt to the power of a state having a higher responsibility for education of its citizens to impose regulations for the control and duration of basic education. Yet, even this paramount responsibility was made to yield to the right of parents, the value of parents' direction of the religious upbringing and education to their children in their early and formative years have a high place in our society. Ito pong nagbigay sa inyo, Honorable Representative, ng kaso tinggil sa Wisconsin, ay hindi yata ninyo tinanong o hindi voluntarily nagsabi sa inyo na doon sa kasong yan, hindi kapares ng Reproductive Health Bill na meron ng provision na yung mga magulang ay pwedeng
hindi bigyan ng permiso. Mel, wala pang isang oras nag-interpolate si Congressman Pacquiao matapos siyang mag-interpolate. Kinamayan siya ng ilang mga kasamahan na tutol sa RH bill. Adjourn na ang sesyon dahil isang kongresista ang nagsulong na i-adjourn ito dahil walang quorum. Muli nag-roll call ang mga congressman at 122 lamang ang present, kaya naman in-adjourn ang sesyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkampiyon ang Ateneo Lady Eagles Volleyball Team sa 8V League, isang women's volleyball tournament ng iba't ibang mga universidad. Naagaw nila ang titulo mula sa koponan ng Adamson Lady Falcons. Makitama po muna tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Hindi na pinalampas ng Ateneo Lady Eagles ang pagkakataong makapagbigay karangalan sa kanilang eskwelahan sa Game 2 ng Best of 3 showdown laban sa Adamson sa 8D League kagabi sa halos umapaw na San Juan Arena. Sa gitna ng matinding paghamon ng Lady Falcons na kinuha ang first at fourth sets, dinaig ng Ateneo ang mga veteranong kalaban. Bumida ang Thailander import ng Lady Eagles na si Kashni Litawat at ang bagong recruit na si Alisa Valdez na umiskor ng 6 na crucial points sa deciding fifth set. Nagtala ng tig 24 na puntos si Litawat at si Valdez. Ngunit ang puso ng Lady Eagles ay ipinakita ng small but terrible na si File Kainglet na sa unang tingin, di mo nga akalain na kaya maglabas ng bangis. Sa kanyang all-out hustle, nakapagtala ang most improved player ng 8D League ng 17 puntos at isang ace sa halos walang pahingang 5-set thriller. Marahil, ang susi ng kanilang tagumpay, ang matibay na diskarte ng dating top player at ngayon head coach ng Lady Eagles na si Charo Soriano na sa edad na 25 ay ang youngest winning coach sa V-League history. Sa gitna ng malakas na pagbalik ng Lady Falcons sa fourth set, di natinag ang paniniwala ni Coach Cha na tatapusin nila ang malayong paglalakbay mula sa dating kulelat hanggang maging reyna ng 8D League. Yung key, I think, above all is yung belief. Yung belief that finally they can really do it. For so long now, parang nag-aalangan sila sa strength nila, sa potential nila. But as you can see today, they really believed in themselves and they really trust one another. They communicated very well, tsaka niwala sila sa unification ng team. Siguro nag-gel kami as a team, tsaka may communication, teamwork talaga, tsaka yung heart namin to win. Kaya nakuha namin yung championship. Chino Trinidad Akduto, 24 oras. Susunod, mga bigas na inangkat noong isang taon na bubulok sa NFA warehouse. Mananakit ng traffic enforcer sa isang taxi driver. Huling-huli sa video. At ilang modelo sa fans na tapilok sa catwalk. Ay, tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.